Madalas talaga, tipid lang kami ni wife. Tuna itlog, pandesal at kape, madalas okay na kami dyan. Pero may mga araw talaga na sinasabi namin kapag meron kami hindi namin papalagpasin ang mga special na pagkakataon. Kaya kahit medyo late na, sineselebrate pa rin namin ng Father's Day. Sa totoo lang, minsan parang hindi gaanong napapansin ng mga tatay. Parang inaasahan na lang na dapat matatag sila, hardworking at laging may kayang ibigay. Pero para sa amin, deserve din nilang ma-honor at ma-appreciate. Oo, hindi sila perpekto, pero marami sa kanila ang tahimik lang na nagsasakripisyo para sa pamilya. At since lumabas kami, share ko na rin yung mga in-order namin. Syempre, hindi mawawala ang grilled tuna belly para kay daddy. Alam namin, basta may isda, masaya na siya. Si mama naman, since birth month niya ngayon, ang in-order niya ay yung beef kare-kare. Tapos dito nga habang umu-order, may hamon ako kay daddy. Miss mo nga, hindi. Hindi. Kiss mo. Pero camera shy talaga siya. Kaya ako na lang ang gumawa. Si wife naman, sobrang na-miss niya ang tofu sisig. Kaya iyon ang in-order niya. At ako naman, beef curry at pad thai. Order din ng isang mango shake at isang chocolate shake. Lahat naman ng in-order namin ay for sharing. Kaya lahat ng iyon, ang total bill namin ay 1,775 pesos. At sabi ko nga kanina, madalas tipid kami ni wife. Pero alam nyo ba, sa mga ganitong pagkakataon, hindi kami nang hinayang. Kasi may mga gastusin na hindi lang para sa pagkain, kundi para sa memories kasama ang pamilya. At ito lang ang gusto naming iwan sa inyo today. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. At salamat sa Lord sa tatay na binigay mo sa akin. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 81 pa lang, tuloy-tuloy na to. Kung may financial achievements kaming na-share sa inyo, ito naman yung mga financial mistakes na sana maiwasan nyo rin. Lalo na yung pang-apat, kung naghahanda pa lang kayo mag-asawa. O pwede rin naman ito sa mga single. Number 1, hindi kami naging consistent sa pagbabudget. May panahon na tumaas yung sweldo namin at inisip kong okay na basta alam ko naman ang mga regular na gastos. Pero hindi pala ganon. May mga buwan talagang may biglaang expenses. Kaya malaking tulong talaga ang may expense tracker. Kahit notebook, online o application basta kaya mong gawin buwan-buwan. Number 2, madalas ikumpara ang mga sarili sa iba. Marami kaming kasabayan na mas nauna na sa iba't ibang bagay. Pero natutunan namin na kapag puro comparison ang iniisip mo, nawawala ang focus sa sarili mong goals at sarili mong journey. Number 3, akala namin alam na namin ang lahat tungkol sa finances. At doon kami nagkamali. Kapag iniisip mo kasi na wala ka nang dapat matutunan, doon nagsisimula ang pagiging stagnant. Hindi natatapos ang edukasyon sa eskwelahan o sa trabaho. Habang buhay ka pa, tuloy-tuloy lang dapat ang pag-aaral. At number 4, ito talaga ang gusto namin tandaan nyo. Yung masyadong nag-focus sa pera. Oo, mahalaga ang pera. Pero para sa amin, importante lang siya as a secondary thing. Mas mahalaga pa rin ang relasyon natin sa Panginoon, sa asawa at balang araw sa mga anak namin. Kapag maayos ang mga iyon, mas nagkakaroon ng tamang dahilan kung bakit natin inaayos ang finances. Kaya ang financial peace ay hindi lang tungkol sa tamang ginagawa mo. Minsan tungkol din ito sa mga maling natututunan mong iwasan. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 82 pa lang, tuloy-tuloy na to. Nakakalungkot man, pero minsan, naiisip namin yung tanong na to. Kailan kami maghihiwalay? Day 83 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. Ngayong araw, ako ulit ang kasama nyo. Habang si husband ay umalis para mag-basketball, gusto kong i-share ang isa sa madalas naming pinag-uusapan. Kailan nga ba dapat maghiwalay ang pera ng mag-asawa? Sa totoo lang, para sa amin, kapag kasal na, iisa na rin ang direksyon ng finances nyo. Pero may mga sitwasyon na naniniwala kaming kailangan mo nang protektahan ang sarili mo at ang pamilya nyo. Una, kapag nalulong na ang asawa sa masamang bisyo. Kung ang pera ay napupunta na sa anumang addiction na sumisira sa pamilya, kailangan nang magkaroon ng boundaries para maprotektahan ang kinabukasan nyo. Kapag may pagtatago o panluloko sa pera, halimbawa,
Palihim na pangungutang, mga account o gastusin na sadyang tinatago, o paulit-ulit na pagsisinungaling tungkol sa finances. Mahirap magtayo ng magandang kinabukasan kung wala ng tiwala. Sa nabanggit na dalawang ito, naniniwala kami na para bumalik sa ayos, need ng matinding counseling at communication. Isama na rin ang pagsuko ng mga bagay o behavior na nakakasakit sa finances, especially sa family nyo. Bago tayo pumunta sa panghuli, sabi nga ni husband, pauwi na siya. Kaya tuloy lang ang luto natin. For sure, gutom na yon kasi ngayong July, nagkokontrol kami ng kinakain at naninibago pa ang mga katawan namin. Pero, punta tayo sa pangatlo na tingin namin hindi napapansin ng karamihan. Kapag ang isang asawa ay patuloy na gumagastos ng walang pakialam sa napagkasundo ang budget. Hindi ito tungkol sa maliit na pagkakamali. Ang tinutukoy namin ay yung paulit-ulit na pagsira ng plano at ayaw nang makipag-usap o makipagtulungan. Sa huli, hindi naman namin nais mangyari to sa mag-asawa, lalo na if may anak na. Ang goal pa rin ay communication, pagpapatawad sa isa't isa, paghingi ng tulong, at pag-ayos ng problema bilang mag-asawa. Pero kung ang finances ay ginagamit na para sirain ang pamilya, minsan, kailangan din gumawa ng matalinong boundaries para protektahan ang tahanan. Para sa amin, ang magandang standard sa finances ay hindi paghiwalayin ang mag-asawa, kundi gamitin itong isang tool para lalo silang pagtibayin. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 83 pa lang, tuloy-tuloy na to. Gusto namin maging transparent sa inyo. Kaya ito ang buong June expenses namin, Day 84 of being frugal to reach 1 million pesos savings as a newlywed. Bago namin i-share ang detailed expenses namin, gusto muna naming bigyan kayo ng konting background para mas maintindihan ninyo ang sitwasyon namin. Una, dalawa lang kami sa bahay, mag-asawa pa lang at wala pa kaming anak. Nakabukod na rin kami at kung gusto nyong malaman kung bakit wala kaming rent o mortgage, panoorin nyo yung Day 70 ng video namin. Wala rin kaming ginagamit na kotse unless nagpapadrive yung kapatid at magulang para sa lakad nila. Kaya motor lang ang usually gamit namin. Pareho rin kaming mostly work from home kaya mas kaunti ang transportation expenses. Wala rin kaming alagang pets at hindi rin kami nakakatanggap o umaasa sa any financial support galing sa parents o relatives namin. At kahit malapit kami sa Metro Manila, which means halos nasa city na kami, sinusubukan pa rin naming mamuhay ng may budget at hindi masyadong gumagastos sa hindi naman namin kailangan. Kaya ngayon, ito na ang June expenses namin. Groceries, kasama na rito ang palengke, supermarket at paminsan-minsang eat out. Andito na rin yung mga personal hygiene at mga hygiene sa pangbahay. Next naman yung drinking water at yung cooking gas kasi ngayong buwan, doon kami nagpalit ng LPG. Ito naman yung sa utilities namin. Sama mo pa yung pag nagpapalaundry kami at yung gas ng motorcycle namin. And lastly, yung other expenses namin. Kasama na dito yung editing software na ginagamit ko sa paggawa ng content. Gastos sa sports or hobbies o minsan order ng gamit sa online at iba pang miscellaneous na expenses. Kaya ang total June expenses namin ay 29,013 pesos. Expected naman yung expense namin nung June at isa ito sa pinakamasayang parte ng araw namin dahil kahit matapos ang lahat ng expenses na ito, naabot na naman namin yung goal namin na makapag-save ng higit sa 50% ng income namin. Hindi ito para magyabang, gusto lang namin ipakita na malaking tulong talaga ang pagbabudget, pagtatrack ng expenses at pagiging intentional sa bawat perang lumalabas. Hindi mo kailangan maging mayaman para magsimulang magplano, kailangan mo lang matuto mag-adjust, maging wise at maging consistent. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 84 pa lang, tuloy-tuloy na to. Mapapascroll ka siguro sa sasabihin ko, pero naniniwala kami na malaki ang correlation ng pagiging healthy at fit sa pagyaman. Day 85 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Share ko lang, dati hindi ko rin masyadong naiintindihan kung bakit parang magkaugnay ang health at finances. Pero habang tumatagal, mas lalo ko itong na-realize. Nung bata kasi ako, gusto ko rin namang maging successful. Pero ayoko maging fit. Pero habang tumatanda, dun ko na naiintindihan. Kasi sa fitness, dito mo unang matututunan ng disiplina. Yung kahit ayaw mong bumangon, mag-workout ka pa rin. Yung sinasabi nga nilang, no pain, no gain. Yung matututong magsabi ng no
sa mga pagkain na alam mong hindi makakabuti sa'yo. Yung unti-unti mong inaalis ang mga bad habits at pinapalitan ng mas magagandang routine. Hindi ako expert sa fitness pero alam nyo ba, halos pareho lang din sa paghawak ito ng pera. Kahit ayaw mong mag-budget, ginagawa mo. Kahit gusto mong gumastos, natututo kang maghintay. At kahit mabagal ang resulta, nagtitiwala ka sa proseso. Parehong mahirap sa umpisa, pero pareho ring worth it sa dulo. Hindi namin sinasabing lahat ng fit ay mayaman o lahat ng mayaman ay fit. Pero naniniwala kami na ang disiplina na nabubuo mo sa pag-aalaga ng katawan mo ay malaking tulong din sa pagbuo ng magandang financial habit. Kaya lesson today, ang investment sa health at ang investment sa finances ay may iisang kailangan. At iyon ay consistency. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 85 pa lang, tuloy-tuloy na to. Today, marami nagsasabi sa amin na kayamanan, hindi mo naman yan madadala sa langit. Kaya napalagok tayo ng isang frugal coffee para pag-usapan yan. Oo, tama naman sila na hindi naman namin madadala ang anumang bagay sa langit. Pera man, cellphone man, pati nga siguro tong favorite kong baso ngayon. Kaya napaisip ako sa sinasabi nila, hindi doon sa kayamanan, pero doon sa importanteng parte. Paano ba ako pupunta ng langit? Kita nyo naman tong mukhang to. Yes, nakaka-inspire minsan sa videos, nakikitang mapagmahal sa asawa, magaling mag-budget at mag-provide. Pero sa kabila ng lahat, marami pa ring lapses at nakakagawa ng mali. At sa malalim kong pag-iisip, kung kahit isang bahid ng mali ay meron ako, nakakatawang isipin na totoo nga no, di ko na madadala yung mga kayamanan sa langit tapos hindi pa ako makakapunta ng langit. Kaya bigla akong naging seryoso at napaisip, tapos bigla akong naalala yung paborito kong binabasa nung bata pa ako na nag-remind sa akin ng pinakamahalagang topic about dito. Sabi doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." At promise, di ako nagbibiro. Memorize ko pa rin yun until ngayong araw. Kahit siguro 6 na taong gulang, first time ko yun nabasa. Nung na-remind ako about dito, napagtanto ko na oo nga no, tama nga yun. Pero madalas lang siguro nagda-doubt ako. At minsan, kala ko wala ng pag-asa. Pero dun ko na-realize na yung kwento ng journey na ito ay di pala focus sa pagyaman lang sa material na bagay, kundi sa tunay na security sa hinaharap. Di lang din pala focus sa magandang relasyon sa asawa, kundi mas focus kung sino ba yung nagpapaganda ng inyong pagsasama. Kaya may biglang bulong sa damdamin at isipan ko. Sino nga ba naman kami kung sasabihin namin dahil sa aming dalawa, okay na okay ang relasyon namin? Sino ba naman kami na kung sasabihin namin na we achieve things dahil sa own strength namin? At sino ba naman kami na sabihin namin na mapupunta kami ng langit dahil sa mga mabubuti naming ginawa sa mundo? Kaya today, na-realize namin na hindi pala focus sa amin ang kwentong ito. Kasi isa lang naman yung punto dito. Meron nang nagbayad ng kamalian mo. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 86 pa lang, tuloy-tuloy na to. Today guys, magre-refill lang tayo ng mga laman nitong rep. Tingnan natin kung magkano. Ilan yan? Nabawasan ba yung mga delata natin? Aprita. Tapos, Century. Yung binibili namin. Saan ba yun? Light lang. Condiments. Dami pa. Kakabili lang ng condiments. Ay, di ba magdinilaga tayo? Dito na tayo. Okay. Mga beef cubes wala na din. Meron pa. Meron pa pala. Meron pa kaming ganyan guys. Meron pa kaming pang hygiene. Yung mga noodles, di naman kami nagaganyan. Pero,
Pero ito, nagaganito kami. Dalawa na ito, no? Dalawa? Info at Radio Mart. Welcome to Isa lang? Isa lang daw. Please don't hesitate to ask. Next. Toothpaste, meron pa. Sabon, shampoo. Meron pa daw. Dito na kami banda sa may tinapay section. Ito laging binibili ko kahit medyo pricey kasi no sugar siya. Hindi. Kumuha ako guys ng mas matagal yung expiration. So lagi kasi kami bumibili ng pita. Meron pa ba tayong pita? Kakapuas lang. So pass muna kaya. Tipid natin ngayon sa pagkain. No? Medyo ano kasi kami, control kami ngayon sa pagkain. Kaya yung grocery, medyo nade-delay siya. Kumbaga, nagde-delay yung pag-replenish natin ng ano, ng mga food. Ito naman guys, yung mga medyo processed talagang food. Minsan na lang talaga kami bumibili niyan. Kaya, ano, bibili ba tayo ng mga hotdog, ano? Oo. Meron tayong steak balls. Ah? Meron tayong chicken balls. Siguro sa akin yung gagamitin mo lang pang pizza. Ano ba ang maganda? Ham or pepperoni? Pepperoni lang. Since gagawa tayo ng pizza ngayon. Cheese, sige, kuha ka. Alat Yan, lang. yan. Ano yan? Butter po. Gusto mo tikman? Yan. Pinagka-compare niya ngayon yung dalawang butter. Isang medyo mas mahal. Isang normal pero mahal pa din. Kasi gold. Tinitingnan din kasi namin yung mga ingredients kung worth it ba sa price. May mga ingredients kasing healthy eh. Bumaba. Hindi masyadong process or may mga less chemicals. So guys, try natin i-chat GPT kung sino yung mas healthy sa kanilang dalawa. Next. Based on nutrition labels nasa larawan, pipiliin ko ang unang product, your pack. Kung ang goal mo ay mas healthy sa pang-araw-araw, lalo na iniisip ang saturated fat at calories. Ay yung calories nyo. Halos doble yung nasa gold yung nasa pangalawang product, yung gold. Pero ang price difference nila ay Halos doble. Double. Bakit mas healthy ang silver tongue? 30% lesser fat than butter, kaya mas mababa ang calories. Halos sila ang saturated fat. Tapos mababa rin ang cholesterol at sodium. Pero may advantage yung gold pack. Mas simple ang ingredients, mas natural na kasi ang lasa. Nagkapapaya at silver top, priority pa ang lasa. mas yummy siya. Mas yummy, gold. Overall rating 9 over 10 yung tapos isa 7.5 over 10. Ito, alam na yung mas mahal to pero since di pa namin try namin. Kano to? 270. Medyo onti pala yung groceries natin. Pero dadami siguro yan pag nasa section na tayo ng mga karne. So mostly, yun lang yung mga ano namin. Yung mga processed food. Though iba naman, processed din yan. Mostly karne na talaga yung mga bibili namin. Gulay, ganyan. Wala rin silang sirloin mo. So unfortunately, wala silang sirloin na beef. Kasi yung ground beef na binibili namin. Medyo mahal siya pero wala siyang masyadong taba, diba? Chicken, bibili pa ba tayo? Siguro mag-stock tayo ng chicken, no? Dati, Magnolia kami pero ngayon, nakita nyo naman na mas mura talaga sa SM Bonus. Mini-make sure lang namin na hindi pa madilaw yung manok. Pag madilaw, dun kami nagma-Magnolia o kaya Bounty Fresh. Then puti naman yung ilaw. Pag madalas dilaw yung ilaw, parang ang hirap i-judge kung fresh ba siya or kung malinis ba yung mismong manok. So, ang naging desisyon ay dadagdagan na lang namin yung SM bonus namin ganito. Yung chicken breast nilang fillet, pero may onting balat. Kaya, tahan natin siya. So, bibili kami ng mga onting beef lang. Tingnan natin kung ano yung mabibili natin. Grabe guys, ang tipid namin ngayon sa ulam. Kaya lahat ng tinatanong ko kay wife, meron pa daw sa rep.
So, bumili din siya ng iba. Pero tatry namin tumawid sa ibang grocery. Kasi wala kaming nabiling beef. Last na daw pala guys. May binibili siyang gulay dito eh. Bell pepper ata tsaka pepino. So yun na lang din. Try namin tumawid sa kabilang grocery store. So alito na tayo sa isang supermarket. Tingnan natin kung may beef. Tsaka yung mga iba natin kailangan pilit. So, hindi na pinaiwan yung helmet. Dati pinapaiwan dito yung helmet. No? Nasa loob na siya. So yan, order tayo ng 1 kilo. Paghiwalay na lang. So, 2,500 grams. Usually kasi pinag-iwalay namin para 2 plastic. Yan yung sukiyaki. Yung mas manipis. Pares lang. Hindi ko makita eh. Halos same lang eh. Pero mas maraming litid to. Okay. Mas maraming litid yung beef steak versus sa sukiyaki. Ito lang. Tsaka itong sukiyaki. Bili na kami ng beef. Bumili na kami ng Vitamilk para if ever nag-crave lang sa milk. Oh. 0. Ano? 1, 2, 3. Now flinching challenge. Samahan nyo kami maging frugal sa tag-ulan. Pero kinagabihan muna. Guys, may bibilin kami. Nag-crave siya sa... Alin to? May mga rice. Gusto ko sana walang rice. Bili mo na lang kung Tama. Craving satisfied. Lechon. So yung suka ni crispy lechon. Afternoon po, Nay. Malika. Ay, mata na ako. Yan, luminan! Tama na, tigil ko. Tama. Libreng tubig. Mumog. Yeah, kadiri. Sana pa. Mga bata nga. Mga bata nga, di ako nagkasakit eh. Hindi, wala kasi akong tawag. Ano kasi yung kasama ni Sarah G? Sino? Matiya agad yung chowi. Straight body yun. Naligo na rin ako. Ay, nag-carwash na kayo. Shampoo naman, shampoo! Guys, pakuhanin natin siya ng shampoo. Sayang eh, oh. Tubig din yan. Mahal ng tubig dito eh. Tingnan natin. Oh, 149 na. Ano na naman yung tubig? 200 plus. Sa apron pa. Shampoo ka din. Lumalaki na naman yung mga halaman. No? Grabe. Habang bata pa. Saan? Ganun lang oh. Ka-apron pa yan. Sarap! Pag nailamanan, tingin ka lang sa langit. Aalis din yan.
No flinching challenge. Now flinching challenge. Ba't di ka nag-flinch? Ang laki niya na. Ang laki. Ang laki ng tabo mo, bro. Please, no flinching. No flinching challenge. Hawa ko yung camera. Hindi ko kaya. Ayun, nanila na yung ulan. Next time uli. Day 89 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa Newlywed. Today, para sa 1M savings goal namin, pagkatapos namin lumabas ng bahay, napag-usapan namin ni wife, paano kaya namin mapapabilis? Kahit kaunti lang ang pagbuo ng savings goal namin. At doon kami nag-usap at napaisip, bakit hindi kami mag-start ng affiliate? Hindi para magbenta lang ng kung ano-ano, kundi para ma-share din namin sa inyo yung mga personal naming ginagamit, mga bagay na subok na namin at baka makatulong din sa inyo. Kaya sabi ni wife, kailan tayo mag-start? Ang sagot ko naman, kailan pa? Syempre, ngayon na. Kasi isa rin sa mga natutunan namin sa finances ay ito, hindi mo kailangang hintayin ang perfect time. Kapag pinag-isipan mo na, ready man o hindi, try mo nang gawin kasi wala namang mawawala. At unang-una namin gusto i-share sa inyo, yung marami nagtatanong sa amin kung saan namin to nabili. Yung sofa. Favorite nga ito ni wife at ikikwento namin kung bakit ito ang napili namin at bakit sulit siya para sa amin. Madaming nagtatanong saan daw namin nabili itong aming sofa. Personally, ako talaga may gusto nitong sofa. Kasi, kasi mo, kahit wala kaming TV, imagine mo na lang. Paano pag gusto ko umiga? Kahit gano'n, pwede din to. Uy, Pwede ka lang. mag-relax. Sarap siyang gaan, manandang kakatulog ako dito. Paano, baka naman mahirap usog yan. So, usog. Ay, harap mo sa akin. Madali lang to. Pag mo kong ganyan, tumatik siya. Tapos yung paa mo, hindi na. Click na, no? Hindi mo na yung tong. Ganyan. Tong. Gusto mo lang nangyarap saan pwede. Mag-ano Harap siya. mo. Oh, bilis. Ganyan siya. Kung gusto niyo naman magmerenda dahil siya sa time na pwede din. Kunin niyo lang yung merenda. Ilagayan na kayo. Hindi na kayong mag-worry kung mababasa ba yung ano nyo, mga cloth. Tapos pag natuluan siya, ay nabasa. Pupunasan nyo lang siya ng wipes o kaya tuyo. Yun na siya. Matutuyo lang din siya. Kung mahilig naman kayo magbasa, perfect din para sa inyo. Gusto nyo magbasa, habang nakaupo, maganda to. Tapos pagkatapos nyo magbasa, pwede na rin, dito na siya ilalagay. Kita ba? Kailangan nang mag-isip na kung saan nyo pang lalagay na cabinet dahil meron na siyang madali. Kaya, Minsan, hindi lang pagtitipid ang nagpapabilis ng savings goal, kundi ang paglikha ng panibagong opportunities. Kaya, samahan nyo kami sa journey na to. Day 89 pa lang, tuloy-tuloy na to. Titira mo to. Hello po. More content po kung paano kayo nag-start nung mag-GF/BF pa po kayo. More blessings po sa inyo. start. Paano nga ba kami nagsimula ni wife? Marami na rin nagtatanong. Kaya sige, ikikwento na namin. Una, ang totoo, nagkakilala kami noong first year college pa lang. Naging mag-boyfriend at girlfriend kami. At isa sa mga unang seryoso naming napag-usapan ay finances. Pareho pala kaming galing sa simpleng pamilya. Ibig sabihin lang, wala kaming mayamang magulang na sasalo sa mga pangarap namin. Kaya pareho kaming humahabol noon sa scholarships para mabawasan o mawala ang babayaran sa school. Engineering ang course ko, habang si wife naman ay business administration. Magkaiba man ang tinatahak naming propesyon, pareho naman ang pananaw namin pagdating sa pera. Sabi pa nga namin sa isa't isa, soon magiging mag-asawa tayo. Kaya simulan na nating mag-ipon. Noong college kami, kanya-kanya muna kaming budget pero pareho kaming nagtatabi ng parte ng allowance para makapag-date kami sa labas. At hindi kami basta-basta nagwawaldas. Doon nagsimula ang teamwork namin hanggang sa pareho kami nagkaroon ng trabaho kahit unting-unting lumalaki ang sweldo o kahit na promote, hindi namin hinahayaang sumabay agad ang lifestyle.
Mas pinili naming palakihin ang savings kaysa ang gastos. Hanggang sa blessing ni Lord at sa consistency na din namin, nakabili kami ng lupa. Sunod, nakapagtatayo ng simpleng bahay. At kinalaunan, nagkaroon ng maayos at disenteng kasal. Kung ikikwento ko lahat, masyadong komplikado. Maraming nangyaring setbacks, marami rin nangyaring success. Pero ganun lang naman talaga ang nangyari sa amin. Walang magic, walang instant success. Halos araw-araw lang na consistency. Pero sa mga araw na nanghihina ang isa, itinatayo namin ang isa't isa. At ang napansin namin, bihira kami mag-away dahil sa isa't isa. Mas madalas, magkasama kaming ilalabanan ang mga problema sa buhay. Kaya nga lagi naming tanda na nagsimula kami sa maliit, pero hindi maliit ang mga pangarap namin. At sa totoo lang, pakiramdam namin hanggang ngayon, nagsisimula pa lang talaga kami. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 90 pa lang, tuloy-tuloy na to.